Mic test, mic test, mic test. Sa magandang gabi po sa lahat po nating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Binabati ko po uli ang lahat ng kapastoran sa General Assembly of the Presbyterian Church of the Philippines or PCP. And of course, binabati ko rin po ang ating school na Asia Pacific Christian College and Seminary. Binabati ko po ang ating mga directors sa mga staff as well as ang ating mga estudyante po sa APCCS at ganoon din po sa ating mga alumni po sa APCCS. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. And of course, binabati ko rin po ang church na pinagkatiwala sa akin ng Panginoong Diyos, ang Maysan Presbyterian Church. Isang mapagpalang gabi po sa aking mga kapatiran sa Maysan Presbyterian Church. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Kumusta ho kayo dyan? Maganda po ang panahon natin. Ayon sa balita, mayroon pong papasok na bagyo. Maari ngayong Monday, mag-umpisa ngayong Monday. At yan din po ang isa sa bagay na ating pinaghahandaan ngayon sa kasalukuyan. Almost 3 weeks po, walang pasok, walang klase, dahil nga sa hindi magandang panahon. Pero sa kabila na hindi magandang panahon, ay tayo po ay magpatuloy na magsishare, magbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos. Lalo na sa amin may internet kami. Sayang naman hindi i-maximize ito. Kaya gagamitin ko na lang ang internet. Ito ang binabayaran namin monthly. At higit sa lahat, sa pangangaral, pag-share, pagtuturo ng salita ng Panginoong Diyos. Higit sa lahat doon sa ating mga kapatiran at hindi natin mga kapatiran na nais at nagkaroon ng interest na magbulay-bulay ng salita ng Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Praying na nandyan kayo sa magandang kalagayan, sa kabila na mayroong mga pagsubok, alalahanin sa buhay. Praying na andun ang kaaliwan ng Diyos sa inyo, andun ang pangungusap ng Diyos sa inyo, andun ang yakap ng Panginoong Diyos sa inyo. Hindi kayo pinabayaan ng Panginoong Diyos, bagkus lalo kayong inaaruga at kinakalinga ng Panginoong Diyos sa panahon na nakasumpong tayo, nakaranas tayo ng mga kabigatan sa buhay, na ayaw naman talaga ng tao na magkaroon ng mga kabigatan sa buhay. Pero dahil nga lang sa mga dumating sa buhay po natin, na kung ang Biblia ay ating tatanungin sa mga bagay na yan, ay maaring tinatawag tayo ng Panginoong Diyos, maaring gusto ng Diyos na tayo lumago, maari din na gusto ng Diyos na mahayag ang kanyang kapangyarihan sa atin. At hindi lang yon, kundi makilala ang Diyos or makilala ang kanyang pangalan sa pamagitan natin. May mga anak kasi ng Diyos na pag mayroong mga suliranin, alalahanin, mga kabigatan sa buhay, when it comes to the family, when it comes to the relatives, when it comes to the husband, ay hindi nila na-realize, hindi nila naisip na itong mga bagay na ito na nangyari sa kanila ay nagpapahayag ang Diyos ng kapangyarihan sa Kanya. Or gusto ng Diyos maipahayag ang Kanyang kapangyarihan sa Kanyang pamilya. Kaya lang, hindi naintindihan ng anak ng Diyos. Hindi naunawaan ng anak ng Diyos. Ang nakikita lang niya yung kabigatan, yung problema, yung alalahanin, yung pasanin. But not realizing na gustong ipahayag, gustong ipakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan. At gusto ng Diyos na makilala siya sa buong pamilya. Yan po ang nangyari sa case ni King Pharaoh. Nung inalipin ni King Pharaoh ang mga Israelita, mayroon palang layunin ang Diyos doon. Mayroon palang purpose ang Diyos doon kung bakit pinahintulutan at hinulaan na for 430 years ay maghihirap ang mga anak ng Diyos sa kamay ng paraon sa Ehipto at sa bansang Ehipto
because mayroon palang layunin na yon. Actually, maraming sinabi sa Biblia na layunin. At isa po dun sa layunin na yon ay sinabi ng Biblia na ni-raise up niya si Paraon. Anong dahilan? Upang maipakita ng Diyos, maihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kay Paraon. Kung wala kasing Israelita, pwede naman ipahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na wala ang mga Israelita. Pero sa ganong paraan po, ginawa ng Diyos upang mahayag ang kanyang kapangyarihan. Kaya nagdanas ang mga Israelita, ang mga anak ng Diyos ng paghihirap, ginawa silang alipin, but despite na ginawa silang alipin, ay nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kay Paraon at sa buong Ehipto. Pangalawang purpose ay sabi ng Biblia din, sa Exodus 2, sinabi ito sa Exodus sa Book of Romans, ay ang pangalawang dahilan ay upang makilala ang pangalan ng Diyos sa buong sansinukob, sa buong mundo, sa panahon nila. At yung mga bagay na yan mga kapatid, hindi tayo exempted dyan. Kasama ho tayo dyan. But we must be aware, we must be conscious, we must be sensitive, or we must have discernment na anumang bagay na dumating sa buhay po natin, take note, gusto ng Diyos na may ahiyag ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Gusto ng Diyos na maipakita ng Diyos ang kakayanan niya sa iyo. Gusto ng Diyos na makilala ang kanyang pangalan through you. Maari sa iyong pamilya at sa buong kamag-anakan mo at sa iyong mga kaibigan. Na nakakalungkot lang isipin, hindi po ito naunawaan ng tao. Hindi po ito naintindihan ng tao. Ang nakikita lang nila yung sama ng loob, yung mga nangyari na hindi maganda sa kanila, yung parabang nawala ng respeto sa kanila, may ginawang masama sa kanila, emotionally they are tortured. Ito mga pangit na nangyayari sa buhay nila, yun agad ang nakikita nila. But not realizing na ginawa yan ng Diyos, pinahintulutan na ng Diyos para maging dalisay tayo. At sa pagpapadalisay ng Diyos sa atin, naghahayag ang Diyos ng kanyang kapangyarihan. Simting po sa talatang ito na ating gustong pag-usapan po sa gabing ito, ay dito po sa sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 12. Ito po ay in-address ni Pablo sa mga kabataan, sa mga young professional, sa batang naglilingkod sa Diyos. Si Timoteo po ay isang kabataang naglilingkod sa Diyos. Lagi niyang kasama si Pablo. Si Pablo ang naging katuwang niya at naging katuwang din siya ni Pablo sa gawain ng Panginoong Diyos. At dumating na ang takdang panahon na siya po ay itatalaga na maglingkod sa iglesia sa ubasan ng Diyos. Kaya lang nakakalungkot isipin, marami tayong mga kabataan ngayon sa kasalukuyang panahon na ganano, gusto maglingkod sa Panginoong Diyos. But unfortunately, nag-umpisa maganda. 2 years, 3 years, 4 years, 5 years maganda. But after 5 years, nawala na. Ano nangyari? After 7 years, nawala na. After 6 years, nawala na. Ano nangyari? Kasi mayroon tayong mga problema na hindi aware ang mga kabataan na dapat pala ito dapat ang kanilang pagbibigyan ng pansin, pag-uukulan ng pansin, bibigyan ng importansya, bibigyan ng halaga. At ito po yung sinabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 12. Basahin ko po. Sabi, huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Ulitin ko po ha. Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Si Pablo po ay kausap niya si Timoteo. Sinulatan niya si Timoteo, batang naglilingkod, binigyan ng katungkulan, gampanin sa iglesia, sa kanyang kabataan. Maraming ang mga biblical characters nagsasabi dito, o mga scholars, na ang edad daw niya is 40 years old below. 40 years old below ay binigyan na siya, inatangan na siya ng gampanin. At higit sa lahat, gampanin na uukol sa gawain ng Panginoong Diyos. Pagdating kay Pablo, sinabihan niya si Timoteo,
Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan. Sa halip, sikapin mong, take note the word sikapin, mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Well, ang tanong na lang po ngayon, nasaan ba po ang ating mga kabataan ngayon? Mga kabataan po, sa iba't ibang sikta ng ating relihiyon, nasaan po kayo ngayon? Tayo ba, kayo ba, ako ba, ay naging halimbawa bilang isang kabataang Kristiyano na may inatasan, na may ibinilin, may gampanin na ibinigay sa atin bilang kabataan? Nasaan ho na ba tayo? Kumusta ho ba tayo? Tayo ba ay naging halimbawa? Or maari tayo po ay hinahamak-hamak? Kaya yun po ang ating pag-usapan po ngayon. Dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 12, gustong iparating ni Pablo na dapat maging halimbawa ang isang kabataang lingkod ng Diyos. Kapag ang kabataan po ay nais maglingkod sa Panginoon, then set an example. Be a model. Maging huwaran ka, maging halimbawa ka, maging modelo ka. Yan ang sabi ni Pablo. Pag ikaw ay nais maglingkod sa ubasan ng Panginoong Diyos at gusto mo na mayroon kang responsibilidad, mayroong inatang sa'yo, mayroong binilin sa'yo, mayroong tinalaga sa'yo, then dapat maging halimbawa ka. Anuman ang gampanin na inatang sa'yo. Kaya lang nakakalungkot isipin, marami po tayong mga kabataan ngayon na mainit sa umpisa. Sa loob ng 4 na taon, ang init sa Panginoon. Grabe. Pero lumipas ang 4 na taon, after 6 years, after 10 years, nawala na. Lalo na pag may trabaho na, mayroon ng karir, nung college life niya, laging busy sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, kasi may oras pa siya sa Panginoon, nag-aaral, at andun sa Panginoon. But nakakalungkot after college life. After college life nga, nakatrabaho na, may karir na, kumikita na, may sarili ng kakayanan na mabuhay sa kanyang sarili. But nakakalungkot isipin, little by little, nawawala na siya sa Panginoon. Ang tanong, bakit ganun? Ano ba ang dahilan? Ano ba ang nangyayari? Bakit ganun? Yun lang nakakalungkot. At marami akong narinig ng mga kabataan po na ganun. Na nawala na sila nung umpisa ang init sa Panginoong Diyos. 4 na taon, 6 na taon nandyan sa church. But after that 6 years, 7 years, 8 years, or 10 years, nawala na sila sa church. Ano ang dahilan? Mayroon namang iba, nandyan sa church, matagal na sa church, mga kabataan, babae o lalaki man, pero ang nakakalungkot isipin, hindi naging halimbawa, hindi naging modelo, hindi naging example, kundi hinahamak-hamak sila. Hindi man sila pinagsasabihan, wala silang narinig na may nagsabi sa kanila, pero mayroong humahamak sa kanila, minamaliit sila, hinahamak sila, ang baba ng tingin ng tao sa kanila. May mga church, may mga leaders sa church, may mga nakakatanda sa iglesia, napakababa ang tingin ng mga nakakatanda sa iglesia sa kanya, ang liit ng tingin sa kanya. Anong dahilan? It's because there is a problem within sa kanyang sarili, kaya hindi siya makitaan ng halimbawa, kaya no wonder why ay hinahamak-hamak siya. Ngayon ang ating gustong pagdiinan ngayon, mga kapatid, ang isang kabataang Kristiyano, dapat maging halimbawa tayo. Regardless anuman ang iyong kalagayan sa buhay. Ikaw ba ay mahirap?
Ikaw ba ay hindi mahirap? Ikaw ba ay may kaya sa buhay? Ikaw ba ay walang kaya sa buhay? Ikaw ba ay profesional? Ikaw ba may career, may trabaho na? You must set an example. Bilang anak ng Diyos, katulad kay Timoteo, dapat maging halimbawa, modelo ang isang anak ng Diyos. Tanong, kapatid, ikaw ba ay naging modelo? Ikaw ba ay naging halimbawa? Question lang, hanggang kailan yung paging halimbawa mo? Is it lifetime or it is just temporary? Ang pagiging halimbawa mo ba, ang pagiging modelo mo ba, ay sa isang area lang? Kung ikaw ay magaling sa music, dyan ka lang ba halimbawa? Dyan ka lang ba maging modelo? Dyan ka lang ba na maging example? Ano naman sa ibang area? Kung pagdating sa karakter, hindi ka halimbawa. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pag ikaw ay kabataang Kristiyano, the cognitive, the affective, and then the psychomotor, dapat maging halimbawa ka sa tatlong bagay na yan. Sa intellect, sa emotion, at saka sa mga decision making, sa gawa ng iyong mga kamay, you must be an example. May mga kabataan ngayon, hindi halimbawa pagdating sa emosyon, magaling sa skills. Yung kamay, tinutukoy dyan, psychomotor, magaling. Skills yan eh. Kung sa TESDA pa, skills, knowledge, at saka values. Magaling siya sa skills, pero pagdating sa knowledge, ay mayroong problema. Pagdating sa values, mayroong problema. Kaya ano mangyayari sa'yo? Tama nga, hamak-hamakin ka talaga. Huwag kang ma-discourage kung ang pastor mo, matagal ka na sa church, may talento ka, may galing ka, pero magtaka ka, hindi ka binigyan ng oportunidad, privilege para gamitin sa ubasan ng Panginoon Diyos. Tingnan mo muna ang sarili mo. Baka may problema sa'yo. Naakala mo ay okay ka. Pero kumusta ba ang iyong intellect? When we say about your intellect, it's about your cognitive. Kumusta? Kumusta ba ang iyong affective, which is your emotion? Kung magaling ka sa skills, pero pagdating naman sa kalaman, ay problema yan. Magaling ka nga sa kalaman, pero wala naman sa emosyon, wala naman sa values, problema nga yan. Kaya huwag ka magtaka kung ang pastor mo, ang leader mo sa church, tagal-tagal mo na, lalo na pag nag-aral ka sa Bible school, nag-aral ka sa seminary, may alam ka sa theology, pero nagwa-wonder ka bakit hindi ka itinalaga, hindi ka binigyan ng responsibility, hindi ka binigyan ng katungkulan, then mag-isip-isip ka kung bakit hindi ka binigyan ng katungkulan. Maari ang pastor mo, ang leader mo, ay walang kakayanan magsabi sa'yo. Kasi iba agad ang reaction mo, iba agad ang response mo. Kasi nga, negative agad. Pero hindi mo na-realize na yun na pala ang nakikita sa'yo at hinahamak-hamak ka ngayon ng iyong mga kasamahan sa iglesia. Kaya, mga kapatid, yun ang punto ko po sa inyo na dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kabataan sa iglesia, ay maging halimbawa tayo. May katungkulan ka man, wala ka mang katungkulan, dapat maging halimbawa tayo. Importante po yan, mahalaga po yan. Yan ang sinabi ni Pablo kay Timothy. Sabi ni Pablo, huwag mong hamakin ninuman sa iyong kabataan. Bakit tayo hinahamak-hamak? Kasi nga, may mga bagay kasi na namumuhay tayo, salungat tayo sa pagiging Kristiyano. Mayroon nga tayong pagiging Kristiyano, pero yung ating pamumuhay ay hindi angkop doon sa diwa ng pagiging Kristiyano. Hindi angkop doon sa aral ng Kristiyano. Hindi angkop doon sa turo ni Kristo. Kaya hinahamak tayo, kinukutya tayo, minamaliit tayo. Sa kabila, mayroon kang husay, mayroon kang galing, mayroon kang abilidad, mayroon kang kakayanan. Pero may nakita sa'yo na salungat sa pananampalataya, salungat sa aral ni Kristo, salungat sa banal na kasulatan, kaya hindi ka naging halimbawa. Kaya nga, nasasaktan tayo eh. Magtatampo ka sa pastor,
Magtatampo ka sa mga elders sa church. Magtatampo ka sa mga leaders sa church. Bakit? Kasi nga, feeling mo na nireject ka. Feeling mo na ayaw nila sa'yo. No! Walang mga leaders, walang mga pastor, walang mga elders na ayaw sa'yo. Mayroon lang kasing nakita sa'yo na hindi ka aware, hindi ka conscious, hindi ka sensitive, na yung pala ang dahilan, kaya hinahamak-hamak ka, ang tingin sa'yo, napakababa, ang tingin sa'yo, hindi ka able, ang tingin sa'yo, hindi ka worthy, ang tingin sa'yo, hindi ka pa handa, ang tingin sa'yo, hindi ka pa pwede para sa responsibilidad na at iatang sa'yo. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Pablo, maging halimbawa. Huwag mong hayaan hamakin ka ni numan. Wala naman taong talagang nangahamak sa kapwa-tao eh. Wala naman talaga eh. Nobody wants. Walang taong gustong manghamak sa'yo. Kaya lang hinahamak tayo kasi may nakita sa atin na hinahamak tayo. Kinukutya tayo. Minamaliit tayo. Mayroon naman talaga. Bakit nangyari yon? Kasi nga, mayroon sa atin na hindi angkop sa ating pagiging Kristiyano na yun ang dahilan kaya hinahamak tayo. Ayaw natin na hamakin tayo. Pero mayroong nakita sa atin eh. Within ourselves may nakita. At yung nakita sa atin, yun ang dahilan. Kaya hinahamak tayo. Pero sabi ni Pablo, maging halimbawa. Sabi niya, huwag mong hayaan hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, anong daw? Sikapin mong maging halimbawa para matigil, mahinto yung ang baba ng tingin sa'yo, nilulockdown ka, ang tingin sa'yo ay hindi ka worth, ang tingin sa'yo hindi ka able, ang tingin sa'yo hindi ka capable, wala kang kakayanan, emotionally unstable ka, mentally unstable ka. Ano daw ang gawin para malagpasan natin yan? Mawala sa atin yan? Na hindi tayo hamak-hamakin, hindi tayo kutsain, hindi bababa ang tingin sa atin? Ang sabi ni Pablo, sikapin mong maging halimbawa. Saan? Saan maging halimbawa? Sa mga mananampalataya. Sa ano? Sa iyong pagsasalita. Words. Yung pananalita mo eh. Kaya tayo minsan, ay good evening po Ate Irene, Staris, good evening. Huwag mong hayaan hamakin ka. Sikapin mo maging halimbawa sa mga believers. Sa mga believers, sa kapwa mananampalataya. Saan maging halimbawa para hindi ka hamakin, para hindi ka kutyain, para hindi ka malaitin, para hindi ka makarinig ng mga negatives na mga comment bash sa'yo. Oh. Para mawala yan, hindi ka hamak-hamakin. Saan daw maging halimbawa? Sa pagsasalita. Okay? Your speech. Isa yan sa mga bagay na napakahalaga sa batang Kristiyano, sa kabataang Kristiyano. Kailangan ka maging halimbawa sa pananalita, sa iyong pagsasalita. May mga kabataan kasi, nakakalungkot isipin, nandyan na sa church, ginagamit sa ubasan ng Panginoon, nagigitara, nagda-drums, nagbi-bass, nagsusunglid. Ano pa ba ang ginagawa dyan? Nagsasayaw. Pero pagdating sa pananalita, walang-wala. Nakakalungkot isipin. Hindi lumalabas sa kanyang mga labi, hindi lumalabas sa kanyang mga bibig ang mga salita ng Diyos.
hindi lumalabas sa kanya. Hindi niya nababanggit ang salita ng Panginoong Diyos. See? Kaya, no wonder why hinahamak-hamak tayo, kinukutya tayo, minamaliit tayo. It's not because gusto natin. Hinahayaan kasi natin. Paano natin hinahayaan? Hindi tayo halimbawa sa pagsasalita. Let your words full of grace and season of salt. Yan ang sabi ni Pablo. Pag nagsalita ka, may kabuluhan. Pag nagsalita ka, may laman. Pag nagsalita ka, may sense. Pag nagsalita ka, magdulot ng kalakasan. Magdulot ng empowerment sa tao. Magbigay ng encouragement sa tao. Lumalakas ka, tumitibay ka. Dapat ganun ang iyong pananalita. Ganun ang pananalita ni Kristo. Ganun ang pananalita ni Pablo. Kung basahin mo ang mga sulat ni Pablo, ganun ang pananalita ni Pedro. See? Ang mga pananalita nila, ang lumalabas sa kanilang mga labi, ang binabanggit nila sa kanilang mga dila, ay pawang salita ng Diyos. Para hindi tayo hamakin bilang kabataan, ay dapat maging halimbawa tayo. Saan tayo maging halimbawa? Sa pananalita. At anong klaseng pananalita na dapat natin taglay bilang isang anak ng Diyos? Word of God. May mga anak ng Diyos magaling sa kanta, ang daming alam sa kanta. Lahat ng kanta alam na. Pero pagdating sa Word of God, walang alam. Magpaliwanag isang bagay, hindi kayang paliwanag isang bagay. Pero pagdating sa kanta, ang daming alam sa mga kanta. But when it comes to the Word of God, ang nakakalungkot, walang alam. Mayroong alaman, kaunti lang. At kung may alaman, hindi pa kaya may paliwanag anong ibig sabihin ng talata na yan. See? Paano tayo maging modelo, maging halimbawa? Kung ang ating pananalita ay yun din ang nagtutulak sa atin para tayo hamakin, kutyain ang baba ng tingin sa'yo. Ay, good evening po, Ate Emma Cruz. Good evening po. See you all bukas. Sige po. See? Ang isang anak ng Diyos, dapat ang kanyang pananalita ay pawang salita ng Diyos. A transformed person, ang isang kabataang transform, let his mouth full of the Word of God. Dapat yan ang lumalabas. Pag naproblema ka, stress ka, nagagalit ka, naiinis ka, sa ganyang mga sitwasyon, let the Word of God ang lumalabas sa'yo. Ang masasabi mo, ang mga pananalita mo, ang mga sinasalita mo. Yan ang punto ni Pablo kay Timoteo. Batang-batang pastor. Nagpapastor na sa iglesia sa Efeso. Pero sabi niya, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman. Pag sinabi ninuman, matanda man yan, bata man yan, may asawa man yan, walang asawa man yan. Ano pa ba? May pinag-aralan man yan, walang pinag-aralan, professional man yan, hindi yan professional, mga leaders yan sa church, hindi man mga leaders sa church, may position man yan o walang position, huwag mong hamakin ka ninuman. Sabi ni Pablo, pag sinabing wag, bawali. Yan tanong, bakit ka hinahamak? Bakit ka kinukutya? Bakit minamaliit ka? Bakit napakababa ang tingin sa'yo? Kasi ikaw din mismo Ikaw din mismo na nakitaan ka, may napansin sa'yo, ay hindi ka aware, or it might be aware ka rin, patay mali siya ka lang, digma mo lang. But hindi mo nakita, hindi mo napansin, hinahama ka na. To the point na darating ang takdang panahon, may mag-comment sa'yo, may magbabas sa'yo, nasasaktan ka ngayon. Bakit ka nasasaktan? Para ba, halimbawa, sa nagbibiro. Oh, yung tao mahilig sa joke. Okay. Ngayon, nagjo-joke. Ngayon, ikaw ngayon ang binalikan ng joke. At nung binalikan ka ng joke, nainis ka. Nung biniro ka. Bakit ka mainis kung biniro ka? On the first place, ikaw naman ang unang nagbiro At yung nagbiro sa'yo ngayon, ay biniro ka. O yung biniro mo, binalikan ka ngayon. Nagjo-joke din sa'yo. Ang problema lang, ikaw na nagbiro, ay nagalit ka doon sa nagbiro sa'yo. Yung nangiinis sa'yo. Bakit ka mainis?
On the first place, ikaw kasi yung gumagawa ng bagay para manginis sa iba. Ngayon, binalikan ka para inisin ka, nagagalit ka. See? Ang ibig sabihin lang yan, hinahayaan mo ang iyong sarili na hamakin ka. Mayroon kang pag-uugali, yung sinabi yung pangalawa, pag-uugali, pananalita, or mga salita, na yun lang din ang bumabalik sa'yo, at not realizing na ikaw din pala ay masasaktan. Ay, good evening po, Pastor Christopher Colorina. Yun din ay masasaktan ka, ma-open ka, hindi ka conscious, hindi ka aware, hindi ka sensitive. Kaya sabi ni Pablo, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin, strive, maging halimbawa, modelo, example. Maging modelo, huwaran. Saan? Sa iyong pananalita. Now, ano yung pananalita na yan na tinutukoy ni Pablo dyan? Yung may kabuluhan. Speak intelligently. Speak wisely. Ano yung speak intelligently? Ano pa yung speak wisely? Wait lang nga, may tumatawag. Ayan, mayroon lang po kasing tumawag. Okay? Ay, magandang gabi po kay Emmanuel Taberao, ang aming pong estudyante sa PCCS na kung saan siya po ngayon ay second year Bachelor of Arts in Theology. Kung hindi ako nagkakamali, siya din po ay nagpapastor ngayon sa kasalukuyan sa kanilang iglesia or nag-a-assist sa kanyang pastor. Tama ba ako, kapatid na Emmanuel? Siya po yung katuwang ng kanilang pastor. Actually, tapos na to siya sa ibang course eh. Pero silang mag-asawa ay nag-aaral sila ngayon sa aming school. At si kapatid na Emmanuel ay theology ang kinuha niya kasi God's willing ay magpapastor siya. Maganda po yan, sir. Danas ko na po yan nung baguhan pa lang ako sa pagpapastor. Pero ginawa ko, kaya ko at mabuting paglilingkod. Amen. Tama ka, Pastor Chris. Para iba sa kanilang pagtingin. Mabuting paglilingkod para sa iba sa kanilang pagtingin. Tama po yun. Kaya ang mga kabataan ngayon sa iglesia, mga kapatid, be a model. Pag pumasok ka sa mundo ni Kristo, pag pumasok ka sa mundo ng panampalataya, huwag mong hayaan na hamakin po. Kaya ay, sabi ni kapatid Emmanuel, siya po pala ay elder po ng church. Elder po ng church. Ayan, siya po ay pala ay elder ng church. But God's willing ay ipagkaloob ng Panginoon Diyos, siya po ay maging pastor sa kanilang church. Ayan, thank you very much. Regards mo ako sa misis mo. Kaya mga kapatid, bilang isang kabataan, alam ko mainit ang kabataan sa Panginoon eh. Alam ko yun. Dumaan na ako dyan. But, guys, be an example. Nung ako sa aking kabataan, ako po kasi yung tao na I'm open for correction. Ako yung kabataan na open ako sa correction. Open ako sa teaching. I want to learn many things. Kaya nga, kahit saan ako ilagay sa larangan, sa pagpapastor, sa work, ang mindset ko talaga, I am a trainee. I am under training. Sa kabila na ako'y pastor, may position, may titulo na, parang ganon. Ang mindset ko, hindi dahil ako ay magaling, mahusay, may alam na, kundi I'm still under training. Yun ang mindset ko. Kahit saang larangan ilagay ako. Yan ang pananaw ko. Hanggang ngayon, ang pananaw ko sa PCCS, sa aking sarili, may position ako. Sa school na pinapasukan ko, ang thinking ko, I am under training. Lahat. Hindi yan nagbabago sa akin. Why?
Kasi ito nga ang gusto ko mangyari. Ako ay maging halimbawa. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, sa halip sikapin mo maging halimbawa sa mga manampalataya sa iyong pagsasalita. Mga kabataan, if you want your church, the people around you, ay makitaan ka na maging modelo at halimbawa, mag-umpisa dapat sa iyong mga pananalita. Tandaan mo niyo po yan. Importante ang pananalita. Kailangan ang pananalita mo ay pawang mayroong katuturan, mayroong nilalaman. Dapat ang iyong pananalita mayroong sense. You must speak wisely. You must speak intelligently. Yan po ang ibig sabihin ni Pablo. At ang susi niyan, ang kaparaanan niyan para magkaroon ka ng magsalita ka ng talagang napakaganda o sabihin na natin mahusay na pananalita. Ang susi po dyan ay salita ng Panginoong Diyos. Yan ang punto ni Pablo. Ay nakakalungkot ang mga kabataan natin ngayon. Magaling sa music. Hindi ko naman sinasabi na masama ang mag-music. Pero magaling sa music. Maraming alam sa music. Pag humataw sa music, pagkantahan, buhay na buhay. Parang isip nila filled by the Spirit. Puspos ng Espiritu, hindi po masama. Hindi ko pinasabing masama yon. But, when it comes sa pananalita, walang intelihente. Walang intelligence. Walang understanding. Walang comprehension. Pero, kumakanta sa church. Pero, nagli-lead sa church. Involved sa music ministry. Pero pag nagsalita, walang intelihente. Pag magsalita, hindi wais. Anong dahilan? Kasi nga, hindi naging halimbawa. Saan? Sa pananalita. Yung pananalita dapat ng isang anak ng Diyos ay pananalita ng katulad kay Kristo. Katulad kay Pablo, which is puno ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga yung hamak-hamakin ka, mababawasan yan eh. Maalis yan sa tingin ng tao sa'yo. Why? Because ikaw din mismo, pagdating sa iyong pananalita, maalam ka, may alam ka. Mayroon kang sense. Maalam, marami kang alam. Mahalaga po yan. Ang tinutukoy ni Pablo dyan is the Word of God. Pangalawa, hindi lang pananalita, hindi lang pagsasalita. Sa pag-uugali, may mga anak ng Diyos, nakakalungkot, mga kabataan, Kristiyano pa, magaling sa salita, magaling mag-quote ng passage. Pero yung passage sa kino-quote nila, ginagamit nila, pagdating sa pag-uugali, hindi nakikita. May knowledge sa Word of God. Pero yung Word of God na knowledge nila, pagdating sa application, pag-uugali, hindi na-apply. Mga kapatid, hindi ganon. Let your faith speaks by your character. Dapat ang iyong panampalataya ay nagsasalita yan ayon at makikita sa iyong pag-uugali. Sabi nga ni Pablo, I believe, therefore I speak. See, sabi ni Pablo yan ha. I believe, therefore I speak. Ano yung aking pinanampalatayanan, ano yung aking paniniwalaan, ano yung pinanaligan ko, kaya ako nagsasalita. Ang pananalita ni Pablo, driven by what he believes. Ang pag-uugali natin bilang kabataang Kristiyano, driven by what we believe. Intindihan natin? Kaya pagdating sa kabataang Kristiyano, dapat pagdating sa pag-uugali, magaling ka rin. Maganda din ang ugali mo. Ayon din sa diwa ng banal na kasulatan at ng salita ng Diyos. May mga anak ng Diyos, magaling lang sa music eh. Magaling lang maglilid. Magaling lang manguna. Pero pagdating sa ugali, subukan mo ang ugali nila. Doon mo makilala kung talaga ba ito'y Kristiyano. Mayroon sa amin, sir, magaling kumanta, music, pero ang babaw sa God's Word, yun, nahulog lang sa kasalanan. Tama ka, kapatid na Christopher. Yan ang dilema ng kabataan natin ngayon eh. Yun ang gusto kong emphasis sa church at saka sa school natin ngayon. Itong mga kabataan natin sa school ngayon, magagaling sa music.
Pero pagdating sa Word of God, patawarin na lang ako ng Panginoong Diyos. Kaya yun ang ating ginagawa natin ngayon. Huwag tayong pumayag bilang mga pastor ng ating mga kabataan ay magaling lang sa portion ng iglesia, pero sa kabuuan ay hindi magaling kasi nga hindi magaling sa basic foundation para maging halimbawa sila. Ito kasing sinasabi ni Pablo, ito yung pundasyon para maging halimbawa tayo. Kung wala tayong alam sa pagsasalita, kung ano dapat ang sasalitain at paano sasalitain, ay hindi ka maging halimbawa. Halimbawa, mayroong pressure sa church, sa gawain. Ngayon, kasama ka sa pressure, kabataang Kristiyano ka, ngayon nagsalita ka, may sinasabi ka, may sinasalita ka, pero yung panalita mo, hindi sa paraan na ayon sa salita ng Panginoong Diyos. Hindi na ayon sa salita ng Panginoong Diyos. Hindi mo alam how you speak and paano at ano sa paraan ka magsalita. Ay, bulalas ka lang, bunganga mo agad, humahataw-hataw ka, ay katikisuran ka talaga. Kaya ma-discourage sa'yo ang mga kasamahan mo sa iglesia kasi nga, may pananalita ka nga, pero hindi mo alam paano dalhin, hindi mo alam paano i-deliver yung mga salita mo na maging halimbawa ka sa kanila. Yan ang problema sa anak ng Diyos eh. Pangalawa, pag-uugali. Ito, pag-uugali. Ang ugali, guys, hindi nababago ng tao. Ugali mo na yan eh. It's only by the grace of God that your character will change, will transform. May mga tao kasi na ganun. May mga kabataang Kristiyano na magaling sa kanta, magaling sa mga bagay sa aspeto, sa church, sa gawain, sa iglesia. Pero pagdating sa pag-uugali, ay patawarin tayo ng Panginoong Diyos. Yun ang dilema. Kaya huwag ka masaktan na sabik ka na magpagamit sa ubasan ng Panginoong Diyos, pero hindi ka itinalaga. Hindi ka binigyan ng privileges. Hindi ka binigyan ng atang. Hindi ka binigyan ng mga gampanin. Huwag ka magtaka. Huwag ka masaktan. Maari, kapatid, may problema sa iyong pag-uugali. Tindihan natin? Pag ang ugali natin ay hindi nakaayon sa pamantayan na tinuturo ni Pablo, pinapangaral ni Pablo, kapatid, tama nga, hamak-hamakin ka talaga. Kaya ang mangyayari ngayon, saktan ka, malungkot ka, ma-discourage ka, ang gagawin mo ngayon, maghanap ka ng ibang church. Ganun po ang mangyayari ngayon. Doon ka sa iba ngayon, magcho-church, but not realizing na ikaw din pala talaga ay mayroong dapat ayusin. Problema lang, ayaw mo magpaayos. Ayaw mo magpa-repair. Halata na nga na hinahama ka na nga, halata na nga na kinukutya ka na nga, halata na nga na walang amor sa'yo ang iglesia, walang amor sa'yo ang mga leaders, walang amor sa'yo ang mga kasamahan. Bakit? Kasi may nakita sa'yo na ikaw din mismo, hindi ka aware na dapat mo palang baguhin at maging sensitive ka upang maging halimbawa ka. See? Pag-uugali. Ang Kristiyano kasi may pag-uugali, kapatid eh. May pamantayan. Hindi lahat ng ugali ng sanglibutan ay salpak mo lang sa church. No. Pag ang ugali mo ay salungat sa Biblia, ay talaga naman, hamak-hamakin ka talaga. Kaya nga, inuunawa ka na lang eh. Iniintindi ka na lang eh. Maliban na lang kung ikaw na lang talaga ang magpakumbaba. Ang iglesia kasi, kahit anong ugali mo, ikaw na lang ang inuunawa, sa kabila ganyan ang ugali mo. Pero, yun nga lang, nakakalungkot nga. Kasi nga, marami kang narinig na feedback sa'yo na dapat ayaw mo marinig, hindi ka makarinig, pero nakarinig ka, may nagsabi sa'yo, kasi nga, mayroong nakita sa'yo na hindi ka aware na dapat pala ay baguhin mo. Kaya, para maging halimbawa ka, then, dapat pagdating sa pag-uugali, sikapin mo na maging halimbawa ka. Yan. Kasi may mga kabataan tayo ngayon eh, magaling sa music. Ay, grabe. Hataw sa music. Pero pagdating sa ugali, ay nako, bagsak din pala. Ayun, nakakalungkot. Masama ba na maganda ang ugali natin? Hindi ah. Masama ba na ang ugali natin ay makadiyos? Hindi ah.
Maganda ngayon eh. Kasi alam nyo guys, ang ating pag-uugali, nasusubukan yan sa mga sitwasyon to test kung talaga mayroon tayong magandang pag-uugali. Makikita yan eh, mapapansin yan. Yan, ugali. Kung ang ugali natin hindi maka-Diyos, anong asahan natin? Mga kabataang Kristiyano, maaring mainit ka ngayon. Dalawang taon, pangatlong taon, 4 na taon, mainit ka sa Panginoon. Pero habang mainit ka sa Panginoon, lumalabas din ang pag-uugali mo. Pag ang pag-uugali mo hindi na maganda at marami ng hindi kaya-aya at marami ng comment sa'yo, then be aware. Kasi gusto ng Diyos na maging halimbawa ka. Dapat ang pag-ugali natin ay katulad sa pag-ugali ni Kristo. Pangatlo, pag-ibig. Yan. Maging halimbawa sa pag-ibig. Yun. Dapat ang kabataan may pag-ibig. May mga kabataan kasi walang pag-ibig eh. Alam niyo po, ang paglilingkod nila sa Diyos hindi driven by love. Driven by because may skills sila. May kakayanan sila. May abilidad sila. But not driven by love. Pag ikaw, kabataang Kristiyano, naglilingkod sa Panginoon Diyos, make sure that it is driven by love. May mga Kristiyanong kabataan eh, hataw ng hataw lang, tuwang-tuwa sa gusto nila. But the question is it driven by love? Yan ba ay udyok ng pag-ibig? Yan ba ay tulak ng pag-ibig? Or you are just driven because gusto mo? You are just driven because magaling ka, may alam ka dyan. But it is not driven by love. Kaya hinahama ka, kinukutya ka, minamaliit ka, because it is not driven by love. May pag-ibig, kapatid. Hanggat hindi mo maintindihan ang pag-ibig, kapatid, hindi ka maging halimbawa. Kasi ang pag-ibig ay isa yan sa mga bagay na makitaan sa isang kabataang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon Diyos na dapat taglay niya yung diwa ng pag-ibig. Pag wala kang pag-ibig, ay nako, hindi ka maging halimbawa. Yan ang punto ni Pablo ngayon. Sabi ni Pablo, sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya saan? Sa pagsasalita, pag-uugali, at pag-ibig, love. Kung hindi mo mahal ang magulang mo, paano maipakita mo ang pagmamahal mo sa iglesia? Kung wala kang pag-ibig sa pamilya mo, paano mo maipakita na maging halimbawa ka sa pag-ibig sa iyong pamilya? Sa church pala. Sa pamilya pa nga lang, wala ka ng pag-ibig eh. Hindi mo nga maipakita ang pag-ibig mo sa pamilya mo, sa magulang mo eh, sa mga kapatid mo. Then, masasabi mong ikaw maging halimbawa sa iglesia? No! May mga anak ng Diyos magaling lang sa loob ng iglesia, pero pagdating sa pamilya, walang pag-ibig sa pamilya. Yan lang nakakalungkot. Walang pagmamahal sa pamilya. Magaling sa iglesia, pero pagdating sa pamilya, walang pagmamahal. Walang pagmamahal sa magulang. Walang pagmamahal sa tatay. Walang pagmamahal sa nanay. Walang pagmamahal sa mga kapatid. Pero, feel niya na mahal niya ang Diyos. Hindi pwede ganon. Kung may pagmamahal ka sa Diyos, mamahalin mo ang magulang mo. Mamahalin mo ang mga kapatid mo. Kaya sabi ni Pablo, para huwag ka hamakin ni numan sa iyong kabataan. Sa kabila na ikaw ay kabataan, pwede ka pala hindi hamakin eh. Pwede ka pala hindi kutyain eh. Pwede pala hindi maliit ang tingin sa'yo eh. Hindi mababa ang tingin sa'yo. Hindi ilo-look down ka. Pwede pala yun eh. Ibig sabihin, sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, walang edad na tinutukoy doon. As long as ikaw ay maging halimbawa. Saan? Sa pagsasalita, pag-uugali, pangatlo, pag-ibig. Ang paglilingkod sa Panginoon Diyos, wala yan sa edad. Ang paglilingkod sa Panginoon Diyos ay sa pagiging halimbawa. At anong halimbawa na yon? Basic foundation of your modeling. Ano yon? Pagsasalita. Kailangan salita mo ay pawang salita ng Diyos. Kailangan ang pag-ugali mo ay pawang pag-uugali ng salita ng Diyos. Pangatlo, pag-ibig. Dapat sikapin natin yan. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, hindi edad ang binabasihan. Ang binabasihan ay maging halimbawa ka sa pagsasalita, pag-uugali, at pag-ibig. Ay, may mga anak ng Diyos, may mga kabataang Kristiyano, hindi alam ang pag-ibig eh. Feeling nila, pag nagdadrum sila, nagigitara sila, pag-ibig na yon. No, hindi yan pag-ibig. Feeling nila, pag nakahawak ng bass, nakahawak ng, ano pa ba yung mga instrument dyan?
nakapagsayaw. Feeling nila pag-ibig na yon. No, hindi yan pag-ibig. Pag nakapag-lead, nakapag-sung-lead, feeling nila pag-ibig na yon. No, hindi yan love. May mga kabataan, naglilingkod sa Diyos, hindi naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Yan, tama yan, kapatid na Sir Gas, maturity and good example. Tama yan. Kapatid na teacher, Sir Gas. See, yan lang nakakalungkot. Nandyan na sa church, nagpagamit sa church, pero hindi maintindihan ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Magkatampuhan lang ang mga kabataan. Wala na, apektado na siya. Ba't ka maapektuhan kung hindi kayo nagkaintindihan? Pairalin mo pa rin ang pag-ibig. Kahit nagkatampuhan kayo, kahit mayroong kayong misunderstanding, miscommunication, then ipakita mo ang diwa, ang ibig sabihin ng pag-ibig dyan. Eh, ang problema sa anak ng Diyos, hindi ganon. Pag-ibig ba yon? Tapos gusto mo na ayaw mong hamakin, ayaw mong kutsain, hindi mababa ang tingin ng tao sa'yo, hindi mababa ang tingin ng iglesia sa'yo, ng mga church leaders sa'yo. Pero ang problema pala, wala kang pag-ibig. Dapat ang kabataang Kristiyano maging modelo sa pag-ibig. Itong pag-ibig na to na tinutukoy ni Pablo, hindi po to eros love ha. Hindi po to boyfriend at girlfriend relationship, hindi po yan. Tandaan nyo yan. Ang pag-ibig na tinutukoy ni Pablo dito mga kabataang Kristiyano, hindi po to pag-ibig ng tulad ng girlfriend at mag-boyfriend. Hindi po yan. Ang pag-ibig na tinutukoy ito ay agape love. Pag sinabing agape love, taglay mo ang agape na pag-ibig. Taglay mo ang pag-ibig ng Diyos. Ipamuhay mo ang pag-ibig ng Diyos kung naintindihan mo kung anong ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. At sinabi yan, itinuro yan ni Pablo kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay si Kristo. Tama yon, si Kristo. But in application, in practicality, what does it mean? Tama, si Kristo ang pag-ibig ng Diyos. Pagdating sa practical na buhay, tinanggap mo na si Kristo, andyan na si Kristo sa'yo, paano mo nga ipakita sa akin na may pag-ibig ka ni Kristo? Kasi si Kristo ang pag-ibig ng Diyos. God is love. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Sa magitan ni Kristo. Ngayon, andyan na si Kristo sa atin. Tinanggap na natin si Kristo. Then paano mo maipakita na mayroon kang pag-ibig ni Kristo? Sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Tama. O, kaaway mo ako. Ngayon, paano mo ako mahalin ngayon kung may pag-ibig ka ni Kristo? Sige nga. Yan ang problema sa anak ng Diyos. Hindi kayang mahalin ang kanyang kaaway, pero nagpapakilala siya na may pag-ibig siya sa Diyos. Kalukuhan yan. Kasinungalingan yan. Niluloko mo lang ang iyong sarili. Sabi ng Bible, you deceive yourself. Ang pag-ibig ni Kristo na dapat taglayin natin, nandito sa atin, dapat makikita yan sa buhay natin. Hindi po yan imagination yon. Hindi po yan katang-isip. Ang pag-ibig is active. Gumagawa, nagtatrabaho. Hindi yan passive, active yan. It's a verb. Yan po ang pag-ibig. May maraming mga kabataan, hindi ganun eh. May pag-ibig lang sila sa music. Feel na feel nila yung music. Buhay na buhay sa music. Pero pag wala na music, wala na. Lantang gulay na. Yan lang nakakalungkot. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, dapat maging halimbawa sa pag-ibig. Ano yung pag-ibig na yan? Agape love. Pastor, mayroon na akong pag-ibig. Andito na si Kristo sa akin. Paano ko masabi na mayroon na akong pag-ibig? Mahalin mo yung kapwa. Paano ko mahalin ang aking kapwa, sir, pastor? Madali lang. I-apply mo yung 1 Corinthians chapter 13. 4-8. Yan po ang ibig sabihin ng pag-ibig. Pag in-apply mo ang 1 Corinthians chapter 13, verse 4-8, sa kapwa mo, then, yan po ang agape love. Ang tunay na pag-ibig sa ministeryo ay hindi nasusukat sa dami ng ginagawa, kundi sa pusong handang maglingkod kahit walang nakakakita. Tama yan, kapatid na Sir Gas. Totoo yan. Agree ako sa'yo. Ay may mga taong gayon, hindi ganon eh. May pag-ibig sila daw. Pero pagdating sa kapwa, hindi kayang ibigin ang kapwa. Mayroon silang boundaries. Mayroon silang limitation. Hindi naman masama yun na magkaroon ka ng boundaries at magkaroon ka ng limitation. But if there are circumstances in life, situation,
na hindi mo maiwasan at involves the other person. Ngayon, can you express, maipahayag mo ba ang pag-ibig ng Diyos doon sa taong involved sa buhay mo? Diyan masusubukan kung talagang halimbawa tayo pagdating sa pag-ibig. Yan ang punto ni Pablo kay Timoteo. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, set an example pagdating sa pag-ibig. Sikapin mong maging halimbawa sa pag-ibig. Dapat ganyan tayo, mga kabataang Kristiyano. Mga kabataang Kristiyano, pag binibigyan ng inatangan ng responsibilidad, binibigyan ng katungkulan sa iglesia, privilege, ay tuwan-tuwa, buhay na buhay. Maganda yan, energetic. Andun yung excitement. Talagang napakainit sa Panginoon. Kaya lang, nakakalungkot. Wala din palang pag-ibig. Or hindi ko naman sinabing walang pag-ibig. Hindi taglay ang kahulugan at diwa at pagkaunawa ng malalim na kahulugan ng pag-ibig ayon sa banal na kasulatan. Yun lang nakakalungkot. May pag-ibig nga. Narinig yung pag-ibig. Naintindihan yung pag-ibig. Naintindihan niya. Pero hindi niya kayang i-apply sa buhay niya. Isa yan sa mga gustong iparating ni Pablo kay Timoteo. Huwag mong hayaan hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Huwag mong hayaan na hamakin ka, kundi maging halimbawa ka pagdating sa pag-ibig. Kaya mga kapatid, may pag-ibig ka ba? Yan. Mga kabataang Kristiyano, may pag-ibig ka ba? Kapag may pag-ibig ka, then be an example sa pag-ibig. Pero kung ang pag-ibig mo ay ayon lang sa gusto mo, I don't know kung tatawagin ko ba yung pag-ibig na yan. But set an example pagdating sa pag-ibig. Ang pag-ibig, sabi ni Sir Sergas, ang pag-ibig sa kaaway ay hindi ibig sabihin wala kang nasaktan. Ibig sabihin sa kabila ng sakit, pinili mong huwag maging katulad ng taong nananakit sa iyo. Yan, very good. Iba ka talaga, kapatid na Sergas. O, kailan tayo magkikita? Di ba? Yan. Yan ang pag-ibig. May mga kabataan kasi, patawarin ako ng Diyos ha. Dapat maging halimbawa ka sa pag-ibig eh. Ang problema, ikaw tuloy hindi naging halimbawa sa pag-ibig. Ikaw pa ang dahilan. Kaya ang tao ayaw ng umibig. May mga boyfriend, mag-girlfriend, nagmamahalan, mga Kristiyano, kilig na kilig. Tuwan-tuwa. Pero kalauna, naghiwalay. Minahal mo, pero ikaw lang din pala ang nagbigay ng sakit. Sugat. Doon sa taong minahal mo sa ngalan ng pag-ibig. Pero sabi ni Pablo kay Timoteo, sikapin mo maging halimbawa sa pag-ibig. Para hindi hamak-hamakin tayo mga kapatid, be an example pagdating sa pag-ibig. Love. Love is patient, love is kind, love does not keep records of wrong. Love believes all things, love hopes all things. Sinabi yan ng 1 Corinthians. Yan ang pag-ibig, yan ang application. Hindi yung pag-ibig na may roses ka, may flowers ka, may chocolate ka. Sige, i-chat mo sila kung kailan. Hindi po yun. Then, ano pa na maging halimbawa ang kabataan para huwag tayo hamakin sa kabila na tayo po ay kabataan na naglilingkod sa Diyos sa pananampalataya. Okay? Una, pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig. Pang-apat, pananampalataya. May mga anak ng Diyos, nanampalataya hanggang bubong lang. Tindihan natin? May mga kabataang Kristiyano naglilingkod sa Diyos, ang panampalataya nila hanggang bubong lang. Ang panampalataya nila hanggang 4 na taon lang. Ang panampalataya nila hanggang 10 years lang, 8 years lang. After 10 years, after 8 years, after 5 years, wala na. Paano ka maging halimbawa?
yung panampalataya mo, hindi lifetime. Mayroon palang limited, hindi unlimited. Ang panampalataya mo ay nasusukat lang hanggang 4 na taon lang. Paano ka maging halimbawa? Sabi ni Pablo, para huwag ka hamakin ng sinuman bilang kabataan, maging halimbawa ka sa pananampalataya. Faith. Kung hindi mo naintindihan kung anong ibig sabihin ng panampalataya, ay paano ka nga maging halimbawa sa panampalataya? Ang cognitive mo, walang alam sa panampalataya. Ang affective mo, malabo ang pagkaintindi sa panampalataya. Ang psychomotor mo, hindi nakikita ang panampalataya. See? Paano ka maging halimbawa? No one, kaya hindi ka taka-taka, hahamakin ka ngayon. Hindi ka taka-taka, ang baba ng tingin sa'yo. Hindi ka taka-taka, ay hindi ka nagugustuhan ng mga leader sa church. Hindi ka na-appreciate. Hindi ka sinusuportaran. Kasi nga, mayroon kang panampalataya, pero ang panampalataya mo ay ganito lang. Ito lang. Not realizing na napakalawak pala, napakalalim pala ng panampalataya. Kaya sabi ni Pablo, sikapin mo na maging halimbawa sa pananampalataya. Learn faith, study faith. Dapat lumago ka lalo sa panampalataya. Grow in faith. Okay? Sabi nga ni Kristo, ng mga tao sa Bible, sa gospel na increase our faith. See? Dapat ganyan tayo. Kung mayroon ka ng panampalataya na nasumpungan, palaguin mo yan. Kasi sa panampalataya ay maraming mga aspeto na pinag-aaralan sa panampalataya. Pinag-aaralan ang isip. Sa panampalataya, itinuturo ng panampalataya ang tungkol sa cognitive. The brain, the mind, the thought. Okay? Sa pagdating sa puso, tinuturo ng panampalataya ang tungkol sa puso. Sa emosyon, sa feelings, sa damdamin. May tinuturo ang panampalataya dyan. Kung hindi mo naintindihan kung anong sinasabi ng panampalataya pagdating sa emosyon, tampururot ka na agad, naku, patay kang bata ka. It is sad to think na may mga taong nahirapang magpatawad sa mga nakasakit sa kanila. But forgiveness doesn't mean that they did was right. It means choosing to let go of the pain and anger para magkaroon ng peace ang puso. Tama ka, kapatid na Sir Sergas. Kaya lang, pag wala kang Kristo, wala kang Diyos, hindi madali magpatawad. Hindi madali mag-let go ng pain and anger para magkaroon ka ng peace ang puso. Pag wala kang Diyos, wala kang Kristo, kahit na nga may Kristo hirap na hirap nga let go Hirap na hirap nga i-move on Bakit? Kasi nga hindi pa malalim, hindi pa lubos, hindi pa ganap, sakdal ang kanyang pagkaunawa, pagkaintindi sa salita ng Diyos. Actually, hindi exempted itong mga tatay, mga nanay, kami, mga matatanda na, hindi exempted. Kasama kami dyan. Nasasaktan kami. Pero dapat isipin natin na hindi tayo manatili sa ganyan. Pairalin pa rin ang pag-ibig sa kabila na nasaktan ka. Kaya lang, may mga nanay, mga tatay, nagtatampo, nasasaktan, nagdadamdam. Dapat hindi ganon. Sabi nila natural kasi pastor, matanda na, may edad na, ganyan na talaga. Well, totoo naman yan. But at the end of the day, dapat pairalin pa rin ang pag-ibig. Good evening po kay Ate Biksam Nokrasa. Sa aking auntie po na nandyan sa Surigao, Del Sur ba yan, te? Or Del Norte? Sa Kantilan po ito. Si Ate Biksam Nokrasa. Good evening po. Kumusta po kayo dyan? Pwede ba kami magbakasyon dyan? Yes. Kung papayagan nyo kami. Dalaw-dalaw lang, ikot-ikot lang. Ayan. Regards ko po sa lahat ng mga pinsan ko dyan. Ayan. Kaya mga kapatid, we must understand what is faith. Dapat mag-aral tayo. Ano ba talaga yung panampalataya? Ano ba talaga ibig sabihin ng panampalataya? Dapat maintindihan natin yan. Sabi ni Sir Sergas, tama po sir, kapag si Kristo ang nasa puso natin, mas natuto tayong magpatawad, hindi dahil madaling kalimutan ang sakit.
kundi dahil pinipili nating magparaya, magmahal at magpatawad tulad ay tinuro ni Kristo. Tama ka doon. May hugot ba dyan? Para may pinagdadaanan ka. Ha? Tama ka dyan, Sir Sergas. Totoo naman yan eh. Pag mayroon kang Kristo, kaya nga dapat mayroon kang panampalataya eh. Tandaan nyo, ang panampalataya po, hindi po yan imagination. Hindi po yan katang-isip. Hindi po yan drawing. Hindi po yan illusion. Hindi po yan hallucination. Ang pag-ibig po ay hindi po yan subjective. Objective po ang pag-ibig. Tandaan niyo yan. Hindi po yan basta naisipan mo lang. Hindi po ganon. Ang panampalataya po ay bigay ng Diyos sa atin. At ang panampalataya po ay maliwanag sa salita ng Panginoon Diyos na may pinanggagalingan. Tandaan nyo may pinanggagalingan ang panampalataya. Hindi po yung galing sa'yo. Mayroong pinanggalingan yan at pinanggalingan yan sa Diyos. At hindi lang sa Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing. What are we hearing? The word of Christ. Ang panampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Saan nanggaling ang panampalataya? Sa pakikinig. Anong pinapakinggan mo? Chismis? Mga comment sa'yo? Yung mga buzzer sa'yo? Yung mga feedback sa'yo? Yun ba ang pinapakinggan mo? Pag yan ang pinapakinggan mo, hindi yan pananampalataya. Kasi sabi ng Biblia, sa Romans 10:17, faith comes from hearing. What are we hearing? The word of Christ. Yan ang pananampalataya, kapatid. Pag nakinig ka sa problema, pag nakinig ka sa issue, pag nakinig ka sa mga alalahanin sa buhay, pag nakinig ka sa mga pasanin, kapatid, hindi yan panampalataya. Dinaya ka, nadisib ka, nalinglang ka, naluko ka. Kasi ang panampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Anong pinapakinggan mo dapat bilang anak ng Diyos, bilang kabataang Kristiyano? Hindi si Mr. Facebook, hindi si Mr. YouTube, hindi si Mr. TikTok, kundi dapat ang pinapakinggan mo ay mga aral at turo ni Kristo. Faith comes from hearing. What are we hearing? The word of Christ. Yan ang pananampalataya. Yan ang pinapakinggan natin. At gusto ni Pablo na sikapin ni Timoteo na maging halimbawa pagdating sa pananampalataya. Pagdating sa salita ng Diyos. Yan. Going back to the Word of God. Yan ang punto ni Pablo kay Timoteo. Now, ano pa? Ang panampalataya hindi lang nanggagaling sa pakikinig. Mayroon siyang object. At ano pa yung isang object na yon? The person. At sino yung person? Jesus Christ. Fix our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dapat maging halimbawa tayo. Saan? Kay Kristo. Sabi ni Sir Sergas, Sir, yes sir, I'm hearing to understand the experiences I'm going through. Hindi man siya laging madali, buti na lang may Kristo ako sa puso. Siya ang nagbibigay sa akin ng strength, understanding at courage para harapin ang lahat at patuloy na maging matatag. Tama ka talaga, kapatid na Sir Sergas. Totoo yan. Mayroong object ang panampalataya. At ang object ng panampalataya, it's not only the Word of God. And nanggaling ang panampalataya, mayroong object. Sino yun? The author, the finishers of our faith. Sino yun? Si Kristo. Yan ang panampalataya, kapatid. Diyan tayo maging halimbawa. Dapat tayo maalam, lagi ang bunganga, lagi ang isip, lagi ang puso, si Kristo, 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 Jesus Christ, Jesus Christ. At hindi maikaila yan. Talagang makita sa isang kabataang Kristiyano na siya'y maging halimbawa. Okay? Lumago tayo sa pananampalataya. Dapat ganyan tayo. Mga kabataang Kristiyano, wag lang sana tayo magaling sa music. Nakakalungkot, may mga Kristiyano magaling lang sa music, mga kabataang Kristiyano mahilig sa music. Kanta ng kanta. Lahat ng planet dyan. Lahat ng hell. Wag naman hell. Hill. Hill. Yan. Lahat. Gustong malaman lahat. Kasi, iba.
Pero pagdating na sa panampalataya, nakakalungkot. Ang panampalataya pala, hanggang kuan lang, kanta lang. Dapat hindi ganon. Ang panampalataya ay naisabuhay ang mga aral ni Kristo. At ang kanyang pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo kasi dahil sa kanyang panampalataya at dahil kay Kristo. Dapat ganyan tayo mga kapatid. Huwag nating hintayin makaranas ng masakit o mabroken bago pa lumalim ating panampalataya. Ako po sa karamdaman dumaan bago ko nabatid. Na kulang pa ako sa panampalataya. Now, praise God, naunawaan ko na nahabag ang Diyos sa akin. Amen. Yan, tama po kayo, Ate Emma. Totoo po yan. Kaya, huwag po tayong manatili sa ganyang kalagayan. When faith comes to us, then let faith makes us grow. Let faith makes us wise. Let faith makes us intelligent. Make faith makes us understand everything. Dapat ang panampalataya ay nagpapaunawa sa atin sa lahat-lahat ng aspeto ng buhay. Tama po yan, Ate Emma. Si pananampalataya, lumago tayo. Napakaganda ng panampalataya natin eh. Tingnan mo yung mga kwento sa gospel. Nung nanampalataya ang mga tao kay Kristo, the object of their faith is Jesus Christ. May pagbabago ba sa kanila? Mayroon. Mayroon bang healing sa kanila? Mayroon. Mayroon bang kagalingan sa kanila? Mayroon. Gumaling ba sila sa makaramdaman? Gumaling. Lumakas ba sila? Lumakas. Nanumbalik ba ang kanilang kasiyahan? Nanumbalik. Nanumbalik ba ang kanilang kalakasan ng kanilang lupang katawan? Nanumbalik. Nawala ba ang stress? Nawala. Nawala ba ang depression? Nawala. Nawala ba ang anxiety? Nawala. Nawala ba ang brokenness? Nawala. Nawala ba ang loneliness? Nawala. Natanggal lahat yon. Why? Kasi ang object ng kanilang panampalataya ay si Kristo. They believe in the Lord Jesus Christ. Nanatili sila kay Kristo. Naniwala sila kay Kristo. Lahat ng aral ni Kristo, lahat ng turo ni Kristo, niyakap nila yon. And everything was changed. May mga, sa Biblia, mayroong mga tao sinapian ng masamang espiritu. They were possessed by the evil spirit. But nung na-encounter nila si Jesus Christ, dumating si Kristo sa buhay nila, at naniwala sila kay Kristo, tinanggap nila si Kristo, nanalig sila kay Kristo, lahat ng masamang espiritu nawala sa kanila. Yan ang nagagawa ng pananampalataya. Yan ang paanyaya ni Kristo sa atin. Na kung saan dapat tayo manampalataya, maniwala, manalig kay Kristo na anak ng Diyos. Because the moment that we believe sincerely, genuinely, sa sinabi ng salita ng Panginoon Diyos na siya namang tinuturo ni Pablo kay Timoteo na maging halimbawa, sikapin maging halimbawa sa pananampalataya. Yan din ang hamon sa atin ngayon. Mga kabataang Kristiyano, nandyan na si Kristo sa inyo. Huwag nyo nang hayaan, huwag nyo nang pakawalan. I-treasure nyo yan. Anumang mga dumating sa inyo na hindi ka nais-nais, let the Word of God, let the faith ang maghahasa sa inyo. Katulad ng sinabi ni Pablo, ni Pedro sa kanyang mga sulat, ang pagsubok, ang purpose ng pagsubok ay para lumabas ang genuine. Lumabas ang tunay na ginto. Para, yan din po ang ating panampalataya. Para lumabas ang kadalisayan ng ating panampalataya. Huwag nating masamain anong dumating sa atin. But take it as part of your learning and growing and refining. Nire-refine tayo ng Panginoon. Dinadalisay tayo ng Panginoon Diyos. Yan ang isipin natin. Hindi para tayo ipapahamak, kundi para tayo dalisayin ng ating Panginoong Kristo. Yes, masakit ang pagdadalisay ng Panginoong Diyos, pero sa dulo niyan, maganda ang kahinatnan. Maganda ang bunga naman yan. Kaya yan ang punto ni Pablo kay Timoteo, maging halimbawa sa pananampalataya. Mga kabataang Kristiyano, ikaw ba ay naging halimbawa sa pananampalataya? Masabi mo ba sa iyong sarili, mayroon na akong panampalataya, dapat ako ay maging halimbawa sa panampalataya. Para hindi ka hamakin ninuman, then set as an example pagdating sa pananampalataya. Then panghuli, malinis na pamumuhay, kabanalan. Okay?
righteousness. Hindi mo yan magagawa apart from the Lord Jesus Christ. Christ is the righteousness of God. Hindi mo yan magagawa ang malinis na pamumuhay apart from the Word of God. Ang kabataan dapat laging nakadikit kay Kristo. Habang si Kristo ay dumidikit sa kanya, ang kabataan din ay dapat nakadikit kay Kristo. Lalo siyang dumikit kay Kristo. Lalo siyang makipagsiksikan kay Kristo. Ikaw kabataang Kristiyano, lalo isiksik mo ang sarili mo kay Kristo para magkaroon ka ng malinis na pamumuhay or kabanalan. Walang malinis na pamumuhay apart from Christ. Kailangan makipagsiksik ka kay Kristo para matagpuan natin, masumpungan natin ang malinis na pamumuhay. Then, pangalawa, the Word of God. Yung malinis na pamumuhay, righteous living, is always in accordance with the Word of God. Dapat ganyan tayo mga kabataang Kristiyano. Kung malinis, kung mahilig ka sa ministry, nagpagamit ka sa ubasan ni Kristo, wag naman sana na 3 years lang, 4 years lang, 5 years lang. Dapat lifetime na. Ginagawa ko ito, naglilingkod ako sa Panginoon, kasi nga, ito ang turo ni Kristo na maging halimbawa ako sa malinis na pamumuhay. Huwag kang tumigil na mamuhay sa kalinisan, sa kabanalan. Yun ang punto ni Pablo kay Timoteo. Batang-batang lingkod ng Diyos na naglilingkod sa ubasan ng Diyos. At sinabi ni Pablo kay Timoteo, maging sikapin mo, maging halimbawa sa malinis na pamumuhay. May mga kabataan kasi, ang pamumuhay hindi malinis eh. Hindi mo maintindihan saan napupunta yung utak. Anong iniisip sa buhay. Ligaw. Dapat hindi ganun. Pag ikaw kabataang Kristiyano, huwag kang matakot na mamuhay sa malinis na pamumuhay. Ang malinis na pamumuhay kasi is always with the Word of God. Huwag ka mahiya magtanong. Huwag ka mahiya lumapit sa mga pastor, sa mga leaders sa church. Mamuhay ka na may kalinisan, kabanalan. Kasi dyan nalulugod ang Diyos. Dyan din ay hindi ka hahamakin ng mga sinuman. At mangyari yung sinabi ni Pablo, huwag mong hamakin, huwag mong hayaan hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan. May mga kabataan natin ngayon. Patawarin ako ng Diyos pag nanamit. Akala mo, kulang na lang maghubad eh. Bakat na bakat pa. Sorry pero yun ang naobserbahan ko sa mga kabataang Kristiyano natin ngayon, sa mga young professional. Dapat hindi ganon. Kaya, be a model pagdating sa malinis na pamumuhay. Nakikita yan eh. Ang ating pagiging Kristiyano ay sinasala yan ayon sa principle ng salita ng Panginoong Diyos. Pag wala yan, hindi tayo maging halimbawa, kundi hamak-hamakin talaga tayo. Kukutyain talaga tayo. Ang liit ng tingin sa'yo. Kahit nag-aral ka sa Bible School, sa seminary, pero pag ang pamumuhay mo ay hindi angkop sa kay Kristo at aral ni Kristo, tandaan nyo kapatid, hamak-hamakin ka. It will cause you a lot of pain. Pero alam mo ba, ikaw lang din ang gumagawa para masaktan ka. Hindi ang Diyos, hindi ang salita ng Diyos, hindi si Kristo, ikaw lang din. Kasi ayaw nating yakapin ang principles, ang mga turo ni Kristo. Sabi ulit ni Pablo kay Timothy, huwag mong hayaan hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Kabataan ka ngayon, huwag mong payagan hamakin ka ninuman. Para hindi ka hamakin, sabi ni Pablo, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Saan? Sa iyong pagsasalita. Sa pag-uugali. Sa pag-ibig. Sa pananampalataya. At malinis na pamumuhay. Hanggang dito lang po mga kabataang Kristiyano. Be an example. Maging halimbawa. Bye-bye!